Wala na, si Devin Booker ay talagang mananatili na sa Phoenix Suns at hindi na ito hahayaan pang umalis ng koponan. Lalo pang pinagtibay ito ng bagong 2-year, $150 million na extension na nagdadala sa kabuuang kikitain ni Booker sa $321 million sa loob ng susunod na 5 taon. Matapos ang pag-trade kay Kevin Durant at posibleng buyout ni Bradley Beal, malinaw na si Booker na ang sentro ng long-term plan ng Suns. Sa kanyang huling season, nag-average siya ng 25.6 points, 7.1 assists at 4.1 rebounds kada laro. Patunay na siya pa rin ang puso ng prangkisa at ang kinabukasan ng Phoenix. Samantala, isang blockbuster trade ang yumanig sa NBA matapos magkasundo ang Miami Heat, Los Angeles Clippers at Utah Jazz sa isang 3-team deal. Ayon sa ulat ng ESPN, lilipat si Norman Powell sa Miami Heat, mapupunta si John Collins sa LA Clippers, habang matatanggap ng Utah Jazz sina Kevin Love, Kyle Anderson at isang 2027 second round pick mula sa Clippers. Para sa Miami Heat, isang malaking panalo ang pagkuha kay Norman Powell. Si Powell ay isang veteranong scorer na kayang mag-deliver ng 15 to 20 points mula sa bench, may playoff at championship experience at swak sa defensive culture ni Coach Eric Spoelstra. Magiging dagdag sandata siya sa offensive rotation sa likod ni Tyler Hero at Bam Adebayo, lalo na sa clutch situations kung saan kailangan ng reliable shooting at spacing. Sa panig naman ng Clippers, nakuha nila si John Collins, isang athletic forward na kilala sa kanyang energy plays, rim running at versatility. Pero higit sa lahat, malinaw na layunin ng Utah Jazz sa trade na ito ang maalis ang malaking kontrata ni Collins na nasa $25.6 million. Isang classic salary dump ang ginawa ng Jazz, habang ginamit ng Clippers ang oportunidad para palakasin ang kanilang frontcourt nang hindi naglalabas ng draft assets. Samantala, ang Utah Jazz ay tila nakatuon sa long-term flexibility. Bukod sa second round pick mula sa Clippers, nakuha nila sina Kevin Love at Kyle Anderson, dalawang veteranong maaaring magsilbing mentor sa kanilang batang roster. Gayunpaman, inaasahang hindi na rin magtatagal si Love sa Utah dahil may posibilidad itong mabuyout upang makalipat sa mas competitive na koponan. Sa ganitong paraan, makakamit ng Jazz ang cap relief at future trade flexibility. Ngunit ang pinakakapanapanabik ay hindi pa nangyayari. Sa kabila ng mga galaw na ito, tila tahimik na binubuo ng Clippers ang susunod na super team ng NBA. Matapos mawala si Norman Powell, pinalitan agad ito ng mas batang si John Collins. Ngunit ayon sa mga ulat, ang pinakamalaking bomba ay posibleng sumabog anumang araw. Si Bradley Beal ay kasalukuyang nasa proseso ng buyout mula sa Phoenix Suns at lahat ng palatandaan ay tumuturo sa Los Angeles bilang kanyang susunod na tahanan. May butas ang Clippers sa wing, may hawak silang $5 million mid-level exception at higit sa lahat limitado na ang kanilang win-now window. Kung maisasama nila si Beal at kung sakaling bumalik pa si Chris Paul para sa isang huling yugto kasama ang team na minsan niyang pinasikat, biglang magiging nakakakilabot ang depth chart ng Clippers. Isipin na lang ang rotation na ito. James Harden at Chris Paul sa point guard spot, Bradley Beal at Bogdan Bogdanovic sa shooting guard, Kawhi Leonard at Nicolas Batum sa small forward, John Collins at Derrick Jones Jr. sa power forward at sina Ivica Zubac at Brook Lopez sa center. Para sa isang franchise na matagal nang tinatalo ng mga what if, ito na ang kanilang pinakamalinaw na pagkakataon para baguhin ang takbo ng kasaysayan. Wala nang dahilan. Isang huling buhos para sa roster na binuo hindi lang para makapasok sa playoffs, kundi para lumaban hanggang June. Dumarating muli ang Clippers at ngayong pagkakataon baka ito na talaga. Samantala, isa pang mahalagang bahagi ng trade ay ang paglipat ni Kevin Love sa Utah Jazz. Inaasahan ng marami na hindi na rin magtatagal si Love sa koponan dahil sa posibilidad ng buyout. Si Love ay nasa final season ng kanyang 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $4.1 million at dahil 35 years old na rin ito, mas pinipili na ngayon ng Jazz na ituon ang kanilang rebuilding efforts sa mga mas batang manlalaro. Sa gitna ng kanilang youth movement, tila hindi na akma ang presensya ng isang veteranong gaya ni Love sa long-term plans ng Utah. Kung tuluyang mabuyout ng Jazz si Love, isa sa mga pinakamaingay na posibilidad ay ang muling pagsasama nila ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. Nitong mga nakaraang linggo lamang, spotted ang dalawa na magkasamang nagwo-workout sa Los Angeles, na lalong nagpaliyab ng mga spekulasyon ukol sa potential reunion nila. Bukod sa kanilang chemistry na napatunayan na noon pa sa Cleveland Cavaliers, maaaring maging mahalagang piraso si Love sa bench ng Lakers bilang stretch big na may malalim na playoff experience. Sa kabila ng kanyang edad, napatunayan ni Kevin Love nitong mga huling seasons na kaya pa rin niyang mag-ambag. Sa nakaraang taon, nag-average siya ng 5.3 points, 4.1 rebounds at 1 assist sa loob ng 10 minutes per game. Bukod sa spacing na kanyang dala mula sa 3-point line, isa rin siyang vocal leader at mentor, isang kalidad na mahalaga lalo na sa mga contender gaya ng Lakers. Kung makukuha siya ng LA sa veteran minimum pagkatapos ng buyout, isa na namang matalinong hakbang ito patungo sa mas solidong championship run.